Anong latest mga kababayan? Ito, former Senator Antonio Trillanes. Nagpamidya na nga po mga kababayan. At ito, binanatan pa si BP Inday. Nako, ito, pakinggan natin ng konti kabayan. Kung sakasakaling hindi masuportahan sa Senate, she will be insulated for 1 year, si VP Sara, or whoever yung may insulate yung Vice President, 1 year lang. Will you refile sa susunod na Kongreso kung sakasakali? Well, ano po, no? At this, historically, ang optimal leverage nangyayari po before the midterms. Kung hindi, kung talagang sasabit, di kailangan pong pwedeng ulitin kung kailangan. Kasi talaga naman pong unfit to hold the office of the Vice President si Sara. Kumaga, Ano raw mga kababayan? Unfit raw po si BP Inday sa pagiging Vice Presidente? Naku po. you can be nice about it, you can be polite and courteous, but deep inside, karamihan po na nakasaksi nung kanyang mga meltdowns, tsaka yung demeanor, yung kanyang work track record, talagang unfit siya to hold public office. Aside pa dun sa talagang Bitter tong si like Trillanes father and kabayan. son, like father and daughter, kumaga, ano rin ito, lumaki sa pangungurakot. Anong tingin nyo, Senator? Naku po kabayan, lumaki raw sa pangurakot si BP Inday? Naku po, ano sa tingin niyo kabayan? Totoo ba itong pinagsasabi? Or maniniwala ba tayo sa pinagsasabi ni Mr. Antonio Trillanes IV mga kabayan? Diba? Samantala naman kabayan, BP Inday Sara Duterte, di naman nagpahuli. Nagsalita na tungkol sa mga listahan ng bank account na hawak di umano ni Trillanes mga kabayan. Ha? Naku po, eto, pakinggan natin si Madam BP Inday Sara Duterte kabayan. Ma'am, yesterday, last Wednesday at the Senate, right after that, dumiretso po kayo sa Congress for the CODCOM. Bakit po bigla kayong napasugo doon, ma'am? Yes, after nung Senate budget hearing, pumunta ako sa House of Representatives. Sinamahan ko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pag-attend niya sa hearing ng PADCOM. Ma'am, you were there until it finished. How was it po? Kasi may nakuhanan ka ng video na kumakanyong ka na, iba-iba na yung reaction. So, how was it po? How was it witnessing the hearing? Well, pagod talaga ako nung araw na yon dahil hindi kasi namin alam kung anong mangyayari sa budget hearing. So buong the day before at noong umaga na yon naghahanda kami para sa Senate budget hearing. So medyo pagod ako. Nandun ako kasi yes, sinamahan ko si dating Pangulong Rodrigo Duterte, and usually kasi hindi siya nakikinig sa mga kasama niya. So humingi sila ng tulong Yun lang sa yung akin problema, na kabayan. kung ano isabi, pagsabihan, gano'n. So, did you do that, ma'am? Humingi ng tulong, tapos did you approach him to tell him what it's supposed to be? Doon lang sa sinabi nung kasama niya na 6 a.m. pagising, nagsimula yung araw niya 6 a.m. and mga around 10:30 p.m. na ata yun. Sinabi nung na baka low blood sugar na, so ay hindi ko makain. So nagpaalam ako na i-excuse na lang siya, but ayaw niya, pero naniwala naman siya nung sinabihan namin siya na kumain na muna siya. Pero ma'am, how was it po? Kasi earlier the Senate, you said you don't expect a fair trial for fair hearing po for the President. Kayo, you were there mismo. So how was it po, PB? Well, as a lawyer, hindi mo na talaga maintindihan kung ano ang rules na ginagamit sa mga hearings, no? And they use inquiry and investigation interchangeably. So hindi mo alam if it's an inquiry, you're a research person. If it's an investigation, you're a witness or an accused. So
saksak sinagol na kung sa Bisaya pa ang nagapangitabo. Saksak sinagol mga kababayan. Ma'am, sorry, last na po. Ma'am, may mga kumalat na video. The President asked you, I think when you were about to leave na po that time, na how was his performance from 1 to 10? What was your answer to him, Vivi? Sabi niya, kumusta yung performance ko? And I said, best dramatic actor. Sabi niya, you have to rate from 1 to 10. Sabi ko, you're at 12. But you he was really at 12, ma'am. Oh, yes. Ma'am, bakit mas dramatic actor? Kayo na lang yung umintindi. Nakikita niyo naman sa ginagawa niya eh. Tama. Kitang-kita. Ma'am, I know na of course you were at the hearing, of course nandun din si yung inyong kariban, si former Senator Trillanes. Tribal. Of course, hindi ko siya karibal. Saan ko siya karibal? Red. Pero ma'am, Nag-react kasi na si parang raise siya yung raise siya yung former. No contest, Red ha. yung mga bank accounts po ni former President Duterte, yun. ni Mang Adilet, saka yung sa inyo daw na joint account daw. And sabi po ni PRRD na he's willing to hold him, magbigti daw po in public, and he will also push you and your brothers, Pangulong and Mayor Baste, to resign daw pag totoo daw po yung bank accounts. Your reaction po, ma'am? Oo. Actually, yung listahan ng bank account na yan, bank accounts, madami yan di ba? Noong, was it 2016 na nilabas? Oo. Hanggang ngayon, may file ako niyan. Kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So, tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila, baka non-existent talaga yan na mga accounts. So, meron akong accounting even nung mga sinasabi nilang transactions, tinanong ko din yan sa bank. Okay, sa akin na po, may buntag, ma'am. While you were at the House Committee on Good Government, ma'am, they handed over a letter of invitation sa Good Government and Public Accountability. Yes. What was your initial reaction po, and pupunta po pa kayo dun sa next hearing? Yung initial reaction ko, siguro narinig nila yung hearing ko sa Senate kasi yung interview ko sa Senate na narinig nila kasi tinanong ako doon bakit hindi ako pumupunta sa mga hearings. Sinabi ko kasi hindi ako naiimbita. Totoo yun. Nakalimutan ata nila na imbitahin ako. Inipitan nila ako isang beses lang doon sa unang-una. Pumunta ako, Kaya pala, pumupo mga ako doon. kabayan. Hindi man nila ako tinanong. Kung nakikita nyo, nakaupo lang ako doon. Nasasayang yung oras ko, kaya nagpaalam ako kung pwede akong umalis. Pinayagan naman nila ako na umalis ako. So, hindi ko alam kung bakit. Inimbitan nila ako, hindi man nila ako binigyan ng mga tanong. Pero, hindi ako a-attend na sa hearings na susunod. Kasi nandun na ako pumunta na ako, tapos wala man silang ginawa sa akin, pinaupo lang nila ako doon. Pero we plan to send a letter. We plan to say why, and then I plan as well to submit an affidavit about the confidential funds. Under oath din naman yung affidavit na yan. And for all the others, we plan to tell them kung ano yung pwede nilang gawin sa akin. Ma'am, additional sa binanggit ni Red, though this is not new anymore, binanggit ulit ni Trillanes yung sinasabing yung kapatid niyo daw po is the drug smuggler, even implicated your husband po na si Attorney Osvaldo. What's your take on this? Siguro mas maayo kung sila na lang ang ato ang patubagon ni Ana. No? Sila na lang ang pasagutin natin, si Congressman Pulong Duterte and si Attorney Manasseh Scarpio. Sorry, have to ask this. Yes. Sinabi ni Presidente sa hearing na, sige bukas na mag-imbestiga ng ICC. Are you worried about this statement? Kasi parang palabas na rin ang Malacanang saying na if the President should surrender himself, parang wala na rin silang mga It's best to be answered by the lawyers. Meron din akong lawyer sa ICC, but hindi kami nagkausap kasi after nung hearing, so hindi ko alam kung anong way forward nitong ICC. Pero you think, ma'am, the family has to prepare doon sa naging statement ni Presidente? I mean, the PRRD. Siya siguro ang dapat maghanda kasi siya yung mauunang dalhin doon. Pero Tama naman. sa akin, wala pa naman sabi ng mga tinatanong namin, wala naman ako doon sa complaint, wala pa ako doon sa investigation, wala pa lahat. Pero naghahanda. Alright. Thank you. Thank you. May question. At yun na nga po mga kababayan, no? Grabe. Antonio Trillanes, the fourth mga babayan, the former senator, pinagsabihan
si BP Inday na di fit maging vice presidente mga kabayan. Naku po, kung ikaw ang tatanungin kabayan, ano sa tingin mo? Tama lang po ba ang pinagsasabi ni former senator? O nagsisinungaling lang siya kabayan? Di ba? Naku po. Grabe mga kabayan, no? Tila kumbagay isang star na naman si Antonio Trillanes ngayon mga kababayan. Di ba? Kasi alam niya na binira niya ang mga Duterte at syempre magsa-shine din siya mga kabayan. Di ba? Gaya noon, yan yung ginagawa niya mga kabayan, di ba? Na tirahin yung mga Duterte. Di ba? Para maging usap-usapan din siya sa mundo ng social media kabayan. Di ba? Alam naman natin natatakbo si Trillanes sa pagka-mayor, di ba mga kabayan, sa Caloocan ata yun, di ba? O, ano na mga kabayan, kumbaga advertisement na yan sa kanyang pangangampanya kabayan. Pero ang negative effect lang ay kung maniniwala pa ba yung taong bayan dyan sa Caloocan kay former Senator Antonio Trillanes kabayan. Yun lang yun yung tanong dyan kabayan, di ba? Oh, ikaw kabayan, ano ang masasabi mo sa pinagsasabi ni Trillanes? Magkomento lang kayo sa baba at pag-usapan natin yan. And hanggang dito na lang, God bless you and ingat palagi kabayan.